pronounce Chidkanu. Chidkanu. Parang Japanese. Totoo, parang Japanese. But God our righteousness. So, pag-aralan lang po natin yung konti yung tungkol sa Jeremiah, Jeremiah 23. So, si Jeremiah po, isang propeta. Ito po yung panahon na nahati na yung bansang Israel, Judah and Israel. Actually, mas mayaman ang Judah kumpara sa Israel. Mas marami silang resources. Pero isa rin ito doon sa marami silang naging corrupt na leaders. So, hindi naman siya bago nung panahon na during that time, Jeremiah prophesied na doon sa mga corrupt kings. Prophesied, it means sabi kung ano ang mensahe ng Panginoon. Hindi ito yung future. Pero sinabi doon yung consequences. Dahil ito yung ginawa mo, ito yung consequences. So, at saka yung mga propeta ng panahon na yon, bukod kay Jeremiah, mga sinungaling. So, itingnan natin, merong kings na corrupt, government leaders, merong mga propeta na nagsisinungaling, church leaders. Tapos, at yung immorality, rampant ng panahon na yon. At the same time, yung bansa mo ito na yon, was leading into Babylonian captivity. Kumbaga malapit na nung time na yun na sugurin sila ng Babylon. So, kumbaga nagkakaroon na ng unti-unting influensya yung Babylon dun sa ano. You have to understand, nung nag-exile yung Israel, yung Judah, nung nasakop sila ng iba't ibang bansa, hindi sila basta lang sinakop o sinugod. There was, may mga unti-unting signs na sila ay unti-unti na nabubuksan yung kanilang bansa sa pagsugod ng mga ito. Isa na doon yung mga pag-worship ng ibang mga gods. Diba? So yun yung naging dahilan. Now, at the time na nag-prophesy si Jeremiah, declaring the name Jehovah Tsidkenu, it was actually a promise. Pero may kasamang judgment na magiging kahiya-hiya yung bansa ng Judah because of what will happen to them. So, the last king ng Judah, before sila nasakop, si Zedekiah, ang nakakatawa pa nito, yung pangalan niya was actually, the Lord is my righteousness. Pero isa siya doon sa pinaka-corrupt na king noong panahon na yun. On the other hand, kasama ng promise na Jehovah Tsidkenu, when Jeremiah declared that, he also declared that there would be a Savior, a righteousness coming from the line of David. So, alam naman natin na si Jesus Christ is in the line of David, di ba? So, this promise looks ahead to Jesus Christ who takes our place and credit us for perfect righteousness. Now, sa panahon sa Old Testament, pag ikaw ay dineclare na righteous, ibig sabihin ito ay legal pardon. Ibig sabihin, meron kang pagkakamali na sinasabi na okay, hindi ka na parurusahan. Yun yung concept of righteousness. Basically, it is the same concept of righteousness na dumating si Kristo that was given to us. Na ibig sabihin, pinapawalang sala tayo dun sa penalty ng kasalanan. So, ano ba yung penalty ng kasalanan? Yung penalty ng kasalanan was actually eternal death. Diba? Kamatayan. Hindi lang yung kamatayan physical, but kamatayan spiritual. So basically, what happened sa Jeremiah 23:1-6 is a foreshadowing of Christ coming. O yung pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Now, so Jehovah Tsidkenu implies that God Himself, the one who gives righteousness. Okay, siya lang ang may kapangyarihan na mag-declare na ikaw ay wala ng kasalanan. Okay? So, and this is also one of the reason ng Reformation. Yung kung sino yung alam niyo po yung Reformation, October na ngayon, we celebrate Reformation Month. Ito po yung mga humiwalay, yung nagkaroon ng mga
grupo ng mga mananampalataya na humiwalay sa Roman Catholic Church. So kaya sila tinawag na Protestants. Ito ay ang tumawag sa kanilang protestante, yung mga Katoliko. Pero isa po kasi doon sa naging source ng dispute is, sino ba ang nagdi-declare ng righteousness? Yung pare o si God? Di ba? So, di ba yung doon sa 1990 thesis ni Luther, isa doon sa mga kanyang mga sinabi, yung reklamo, yung pagbibigay ng alms para sa kapatawaran ng kasalanan. Tapos kine-question niya, sino ba talagang nagpapatawad? Yung church ba sa pamamagitan ng pare o si God? Di ba? So kasama din doon yung issue ng confession. Di ba yung pangungumpisal sa pare? Di ba na ikaw ay i-declare na pinatawad ka na ng magdasal ka ng tatlong Ama namin, Ama Ginoong Maria, di ba? So, ganun ang sasabihin sa'yo. So, historically, isa ito dun sa mga naging reason kung bakit tayo Baptist ngayon. Di ba? Kung bakit may grupong Baptist. So, it unveils, basically, yung promise na Jehovah Chipkino, it unveils Christ as righteousness. So, ito yung ipinaglaban ng mga naging protestante, na si Kristo ang righteousness, siya ang dapat mag-declare sa pamamagitan ng pananampalataya. At marami pang naging issue tungkol sa infant baptism ng mga matatanda. So naging halo-halo na yung kanilang mga concerns regarding dito. Pero isa ito dun sa mga pinaglaban ng mga taong gustong sumunod sa mga spiritual ancestors natin, na gustong sumunod kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible. Pero, again, babalikan natin kung ano ba yung kanyang original context. Ibig sabihin ng righteousness, or given the righteousness, is not only a legal pardon. Again, may legal pardon. Yung hari, binigyan ng kapangyarihan na, sige, papatawarin na kita sa kasalanan. Pero ito rin yung pagbabalik ng relasyon na nasira. Ibig sabihin kasi, kung ikaw ay i-declare na righteous, ikaw ay pinawalang sala, pinardon, ibig sabihin, meron na commit na crime. Okay? So, ganun din yung, alam niyo sa presidente, isa sa power ng president is mag-pardon. Diba? Yun yung kanyang constitutional power na lahat, sa kahit sinong may makasalanan, pwede siyang magbigay ng pardon. Naalala niyo si Gloria Arroyo, pinardon niya si Joseph Estrada. Diba? So, kapangyarihan niya yon. Pero, ang pagbibigay ng pardon, hindi lang pagpapatawad, pero pagbabalik ng relasyon. Kasi, katulad halimbawa, pag ikaw ay kriminal, lifetime kang hindi alam niyo po ba yun? Pag ikaw ay kriminal, lifetime kang hindi pwedeng bumoto. At hindi ka pwedeng tumakbo sa gobyerno, magtrabaho para sa gobyerno. So, ibig sabihin, lifetime na sira ang relasyon mo sa gobyerno. So, pag pinardon ka, ibig sabihin, ibinabalik yung karapatan mo na maging, yung mga katulad, halimbawa, si Robin Padilla, nung pinardon siya ni Duterte, ang una niyang ginawa, kumuha ng passport. So, kasi pag ikaw ay criminal, hindi ka pwede magkaroon ng passport. So, yun yung buong concept ng righteousness. Na hindi ka lang pinapatawad, pero ibinabalik yung relasyon mo kung kinino ka naka-offend. Di ba? So, ito po yung tingnan po natin kung ano yung context ng sin and righteousness. Buksan po natin yung Bible natin dun sa Psalms 51. Sa Psalms 51, meron tayong tatlong salita na makikita. Well, yung apat na salita, makikita natin doon. Sin, di ba? Kung padadaanan ninyo, i-skim ninyo yan, makikita nyo yung salita sin na ang salita Hebrew is kata. Hindi po siya kata. Okay? Tapos, sinabi din doon, binanggit doon din sa Psalms 51 yung word na iniquity, at binanggit din doon yung transgression. Pero sa Psalms 51, sinabi din yung righteousness.
pertaining to God. So ano ba yung pagkakaiba ng mga salita na yun? Yung kata is actually missing the mark. Ang ibig lang sabihin nun, hindi mo nagawa kung ano yung dapat mong gawin. Yung parang target. Yun ang ibig sabihin ng kata. So yung avon naman, ito yung pagiging baliko. Yung baliko ng pag-iisip. Okay? So, yung pagiging baluktot ng mga ginagawa natin. Yung transgression naman, ito yung pagtalikod o yung sadyang pagsuway. So, pag sinabi natin kasalanan, merong component ng crookedness o yung masamang plinano, but at the same time, meron din siyang, at the same time, yung transgression, yung pagsira ng tiwala. Okay, parte ng rebellion is yung pagsira ng tiwala. Okay, yung broken trust. Okay? Pero lahat ng ito, sinagot ng isang salita. Righteousness. Di ba? So, ibig sabihin, yung solusyon sa lahat ng pesya, avon, and kata, yung pagiging, yung mga kasalanan na ginawa natin, yung pagiging baluktot ng ating pag-iisip, at saka yung talamak na pagre-rebelde natin sa Panginoon, lahat ng yun ay sinagot sa pamamagitan ng righteousness or tzadik. Okay? Tzadik. Okay? Or tzadik. O pagiging matuwid. Pero, sasagutin yan sa pamamagitan ng justice, ng katarungan ng Panginoon. So yung concept ni, yung sinasabi ni Jeremiah doon na the Lord's right is our righteousness. Ibig sabihin rin nun, hahatulan tayo ng Diyos. Di ba? Hahatulan tayo ng Diyos. So hindi lang niya tayo dinideclare na walang kasalanan, pero at the same time, merong paghahatol pa rin na gagawin ng Diyos. Pero kailangan mangyari yung paghahatol para ipawalang sala tayo. Para yan, Judge, napansin niyo po ba kung nanonood kayo nanonood kayo ng mga Senate hearing, merong gavel na ginagamit. So, ibig sabihin, alam niyo po ba yung gavel na yun? Yung gavel na yun is para bigyan ng direksyon yung meeting na nagsalita na ito na yung order ngayon. So, we call this meeting into order. Ibig sabihin, kailangan sumunod ang lahat. Maniwala ang lahat na magmi-meeting na tayo. Okay? Parang gano'n. So pag sinabi, we call this meeting in adjournment, ibig sabihin, lahat kayo magsiuwi na. Okay? So ibig sabihin, merong judgment. Yung nagpapataw ng judgment. Ganon din yung righteousness. Yung concept ng righteousness. At yung righteousness na pinapakilala ni Jeremiah. Now, sa atin ng mga Pilipino, and this is one thing na magandang tanong yun. Babalikan natin yung tanong ni, kasi this week lang, pinag-usapan din namin yan ng isa rin kaibigan mong pastor. Actually, mas medyo contemporary pa nga yung issue mo. Tatanggap ka ba, halimbawa, medyo sensitive yung matter, pero pinag-usapan namin, tatanggap ka ba ng pera na galing sa nakaw? As a church. Pero paano kung hindi mo alam? O ganito na lang, meron tayong member na merong dubious na source of income. Okay? Sabihin na natin, meron tayong isang miyembro na merong hindi kagandahang source of income. Tapos, yung source of income na niya yun, ibinibigay niya sa church. Di ba? So, ano ang dapat natin gawin? So, culturally, pag sinabi nating righteousness, ibig sabihin katuwiran, matuwid. Di ba? Kaya nga ito yung slogan ng isang tumakbong presidente, ang matuwid. Di ba? Pero pag sinabi nating matuwid, dapat ito ay honorable. Honorable, wala kang bagay na pwedeng sabihin masama tungkol dito. Beyond reproach. Or fair. So yung Pilipino na pag sinabi natin katuwiran, yung concept kagad natin is malinis na pangalan. Yun yung concept natin. Kaya ibig sabihin, wala kang pwedeng ibato
na masama tungkol dun sa bagay na ginagawa o dun sa isang tao kasi malinis. Okay? So, relational din naman, pag sinabi nating katuwiran, maganda yung relasyon mo sa lahat. In Proverbs 31, yung virtuous wife, maganda yung relasyon niya sa anak niya, sa asawa niya, sa mga kapitbahay niya. Doon naman sa requirements para sa mga leaders, elders ng church na lalaki, kailangan napapamunuan nila ang kanilang pamilya, di ba? Maganda ang reputasyon nila sa lipunan. So, ibig sabihin din sa atin din naman, meron tayong ganong concept na pag matuwid ang isang tao, maganda ang kanyang relasyon sa ibang tao. Maganda yung relasyon niya sa lahat. At the same time, yung spiritual implication, iba yung common na ginagawa natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi siya ganun biblical. Kasi it deals with works, di ba? And that's something that we have to correct. Pero meron din iba na tama sa Diyos, tama sa kapwa, di ba? Or meron din yung common sa Latin term, vox populi, vox Dei. Ibig sabihin ko, ano yung sinasabi ng lahat, yun din ang boses ng Diyos, not necessarily. Okay? So, but again, this perspective kailangan natin i-correct. Ano ba yung sinasabi talaga ng Bible? Kaya ang question natin ngayon, ano ang halaga ng katuwiran o yung pagiging matuwid sa paglago ko bilang isang mananampalataya ni Kristo? So, again, maganda rin yung tanong sa akin ni Mami kanina, yung tungkol to sa isang church leader na nananawagan. And that's something that I have to deal with. I mean, pag tinanong ako, katulad halimbawa, tinatanong ako ngayon, for some reason, bakit ko pa rin siya problema doon sa school? Kasi may na-invite ng mga speakers na Christians naman, mga Christian businessmen. At habang doon sa kanilang speaking engagement, ay may mga nag-speaking in tongues. Tapos tinanong ako, ano bang stand mo tungkol sa speaking in tongues? Would we call it biblical, unbiblical? And I would understand na maghahanap tayo ng guidance regarding dun sa mga issues na ito. Like yung katulad nga sinabi ni Pastor Mon kanina, and I would really like to know kung ano yung mga sagot ng mga kaklase niya. Di ba? Tapos pag marinig yun ng mga ibang mga teens or mga, di ba? Parang, but that's one thing. Yun yung kailangan natin, pag-pray natin si Pastor Mon. Kasi sa seminary, i-challenge talaga yung iyong stand. And that's the reason parang, ayaw ko pa pumasok sa seminary. Okay pa ako sa mga pinaniniwalaan ko. Di ba? Kaya tatanungin natin, ano ba ang halaga? Ano ba ang halaga ng pagiging matuwid? That we are declared righteous. Sige, wala na tayong kasalanan, wala na tayong pagbabayaran. Pero anong halaga nito? Di ba? As we continue to walk with Christ, ano pa rin ba ang halaga nito? Why do we have to always remind ourselves that we were declared righteous? Unang-unang dapat natin maalala, manali natin dapat maintindihan, is lahat ng ginawa natin, ipagsusulit natin sa Diyos. And I've been always saying this, at hahatulan sa pagbabalik ni Kristo. Now, does it mean, don't get me wrong, hindi ko sinasabing kailangan tayong magtrabaho para sa favor ni God. We cannot do anything to gain God's favor. Binayaran na niyang lahat yun. But we have to understand that when Christ comes back to the believers, to the church, magbibigay siya ng reward. Diba? At ito yung mga ipagsusulit natin sa Diyos. Ito yung mga kailangan natin. Now, pag humarap tayo sa Diyos, as we gain the reward, the crowns, diba? Na, like for example, yung crown of life, yung mga nag-persevere hanggang sa huli. I do believe na pag humarap ka na sa Panginoon, you already get the crown of life. Kasi nag-persevere ka, humarap ka na sa Kanya para bigyan Kanya ng crown. But the other things is that we have to understand, in one way or another, meron pa rin tayong pananagutan sa Diyos. Kaya nga, pag binasa natin ang New Testament, lalo na sa mga writings ng mga apostles, ano ang hinihiling nila? Holy life. Diba? Yun ang itinuturo. Life that is reflecting the righteousness of God.
Kasi at the end of the day, ipagsusulit pa rin natin yung mga bagay na ginawa natin through the rewards that God will give to us. Kaya nga ipinapaalala ni Jeremiah sa Judah ng panahon na yun, sa bansang Judah. Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, declares the Lord. So ibig sabihin, importante na alagaan pa rin natin ang bawat isa. Kasi ganun ang sinasabi ni Jeremiah dun sa king. Na ito, wala ka nang ginawang maayos. Nakalimutan mo, na-scatter na yung mga sheep mo. And the very first requirement sa isang hari is to make sure that the sheep are what? Have a good relationship. Yung first role ng isang hari is what? Worship. I-lead ang kanyang bansa na sumamba sa Diyos. Pagbabasahin niyo yung Old Testament, yun talaga yung unang requirement sa king, to make sure na yung buong bansa sumasamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Pero dahil kinalimutan mo, naging makasarili ka, mas importante sa iyo yung kapangyarihan. What happened to the sheep? They were scattered. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, concerning the shepherds who care for my people, you have scattered my flock and have driven them away, and you have not attended to them. Kaya sila nasakop ng ibang bansa. And this is the reason, because of the corruption of the king. So, posible ba na maging probinsya tayo ng China? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Di ba may mga ganang tanong, di ba? Na dahil napakasama na raw ng bansa natin at hindi ng corruption, and that's true. Even in civil society, we make ourselves vulnerable to the abuse of other country because tayo din mismo, tayo rin tayong bansa din, di ba? Yung mga Kristiyano doesn't stand on what is true. Di ba? Kaya lahat tayo may pananagutan. Sabi, behold, I will attend to you for your evil deeds, declares the Lord. Ibig sabihin, may pananagutan ka pa rin. May pananagutan ka pa rin, sabi nun sa hari. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Anong importante? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo ay aking pagpapahingahin. So we have to rest to Christ. Yung righteousness natin, rest in Christ. So wag natin kakalimutan na sino ba nagbigay ng peace? Sino ba nagbigay ng rest natin? Diba? Si Jesus Christ. So sa yung tunay na kapahingahan, sa Kanya natin madad. So wala tayong, kasi binigyan niya tayo ng rest because of the righteousness. Na wala ka nang iisipin. Diba? Parang, yung alam niyo yung may ginawa kang kasalanan, tapos may impending na judgment sa'yo. Yung, naalala ko na nung nangupit ako minsan. Ako naman, maliit pa ako nun, hindi ko naman alam na kupit yun. Kasi nandun lang yung barya eh. Naka-display lang yung barya eh. Diba? So kinuha ako, hindi, totoo, true story po ito. So, galit na galit yung nanay ko kasi nawawala yung mga barya. Inang panahon na yun, yung 50 centimo malaking bagay na yun. Eh, di ba? Magkano lang yung pop cola nun? 150. Di ba? May tatlong gano'n. Di ba? Tapos galit na galit yung nanay ko. Sabi niya, isusumpong kita sasabihin ko to kay papa mo. Gano'n. Noong time na yun, talagang nag-aalala ako na my heart is restless. Noong time na yun. Yun yung gano'n yung sinasabi na rest. Na dahil dineclare ka ng pardon, wala ka nang iisiping judgment. Or alam mo na kung ano yung naging judgment sa'yo. So yung makakahinga ka na ng maluwag. Noong panahon na yun, hanggang makarating yung tatay ko, hindi nagsasalita yung tatay ko habang kumakain. Pero yung dibdib ko parang sasabog. 7 years old po ako noon. Tapos hanggang nung kinausap na niya ako, for some reason, hindi naman sumisigaw yung tatay ko, o bakit mo ginawa yun? For some reason, ako naman habulbul na ako. Well, hindi nga niya ako pinalo eh. Di ba? Yung guilty feeling, that's the point of God's righteousness. Natanggalin yung guilty feeling sa'yo para wala ka nang iisipin because yung rest mo na kay Christ na. Ano ba ang
nagpapabigat sa atin? Ano ba bibigay ng pagod sa atin? Yung guilt ng kasalanan natin, di ba? Kaya nga mga kapatid, tandaan natin na with this, huwag nating hayaan na ipaskol tayo ng mundo. O sino man na bahagi ng mga relasyon natin. We have to declare, we have to introduce to people God's righteousness. At paalala rin natin sa sarili natin. Yung tibay ng ating pagiging matuwid ay susukatin ng pagpapahalaga natin sa relasyon natin sa Diyos. Diba? So at the same time, kung rested tayo sa peace ni Christ, because we understand we are already declared righteous, hindi rin tayo matitigil na yung ibang tao hindi rin malaman yung katotohanan na ito. Diba? And that's one thing na yung sinabi ni teacher kanina na at least hindi na siya sisisihin ng mga kapatid niya. Diba? At the end of the day, hindi na siya sisingilin ng mga kapatid niya. Bakit hindi nila nalaman to? And the same thing for mommy, sa mga anak niya. Diba? Hindi ko sisingilin nila, Mama, bakit hindi mo sinabi yung tungkol sa Diyos sa amin? Diba? At ganoon din yung prayer ko sa mga anak ko na hindi nila ako sisingilin balang araw na bakit hindi nila kilala ang Diyos. I want them to rest in the righteousness of Christ. Diba? So, sabi nga ni Kirk Cameron, yung artista na naging pastor, sabi niya, kung meron kang cure sa cancer, hindi mo ba ang natural indication ng taong pagiging greedy, kung ikaw ay merong cure sa cancer, ibebenta mo. Diba? Pero kasi hindi natin pwedeng ibenta pwede natin ibenta yung gospel. Pero kung tunay ka naniniwala sa gospel, wala kang ibang takot, kundi yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, and that's one thing, yung katulad nga kay Ate Mix, di ba? Yung, bakit ka nag-aalala ng ganun sa kapitbahay mo? Kasi natatakot ka na mamatay sila nang hindi kilala si Kristo. In one way or another, ganun din ako, yung pag may nadaanan kayo na na-aksidente, ang una ko iniisip talaga, promise, yung una ko iniisip, sana kung may namatay man, sana ligtas sila. And the same thing that when my dad died, ako pa rin, Lord, hindi ko na kayang ipag-pray ang kaligtasan niya. Pero iisip pa rin ako paminsan-minsan na I pray that he is saved, na parang sa loob ko, Lord, bigyan mo ako ng peace na hindi ko na to, wala na to sa kamay ko. Diba? And that's one thing that we have to understand. Ikalawang halaga ng righteousness ni God, ay pinangako ng Diyos ang kanyang awa sa mga mananatiling tapat sa kanyang katuwiran. So, ang laging accusation sa atin ng mundo, eh kung mabuti ang Diyos, why do we suffer? Diba? Bakit merong suffering kung mabuti ang Diyos? Diba? Pero, we have to understand that God needs to have a line. Dahil siya ay judge, siya ay righteous judge, kailangan may dividing line. Yes, He is patient. Huwag natin kalimutan na pasensyoso ang Diyos. Pero sa panahon na magbibigay na siya ng judgment, kailangan yung patience ng Panginoon, kailangan na mag-end. Kasi kailangan na niya magbigay ng judgment. So pagbalik ng Diyos, pagbalik ni Kristo rito, uhusgahan niya ang buong mundo. At wala na tayong pwedeng sabihin, Lord, time out! Diba? Pwede ka pa magtagdag ng 10 taon pa para, And actually, hindi nga lang yung second coming ang kinakatakot ko. Yung death para sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ganon din naman tayo. Pinapakilala rin dito na hindi lahat ng nag-church will ever be righteous. Kaya nga ang indication natin ng mga Baptist na perseverance of the saints. Yung tunay, di ba yung sinabi ko noong nakaraan, tapos nalaglag yung you'll never fall of grace. Tapos nalaglag yung camera. Fall of grace, nalaglag yung camera. Di ba? Ang noon, that we will never fall out of grace. Kasi nga,
pinaninindigan natin na yung mga tunay na naniniwala sa awa ng Diyos, mananatili ka rin sa katuwiran niya. At maninatili ka rin matuwid. At mananatili ka makipaglaban para sa katuwiran. Kaya nga sabi sa verse 3 and 4, "Then I will gather the remnant of my flock out of the countries where I have driven them. And I will driven them back." Sorry mga kapatid, pero ito rin yung mga ginagamit ng mga Zionists na ito yung pangako sa amin eh. Na yung mga natira sa amin, ibabalik ni God sa bansang Israel. The context here is actually salvation. Diba? Na papatunayan ko sa inyo na yung mga tunay na ligtas hanggang sa huli, they will persevere. Diba? "And shall be fruitful and multiply. I will set the shepherds over them who will care for them, and they shall fear no more, nor may be dismayed." Actually, pangako ito ng pagbabalik ni Kristo. So nung dumating siya, ito yun. Ito yung sinasabi ni Jeremiah. Diba? Kaya nga sabi sa Revelation 21:5, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." Yun na yung promise ni God. Fulfillment in Christ. So, anong kailangan niyang gawin para makita niya righteous? Kailangan niyang gawing bago ang lahat. Diba? Sa buhay natin, nung tayo ay nakakilala sa Diyos, ang tawag sa atin, born again. Pinanganak ng muli. Kasi kailangan niyang gawing bago ang lahat para ipakilala yung kanyang pangako ng paglilinis. The same thing with declaring a pardon, a righteousness. Parang back to zero. Although hindi naman siya totally back to zero. Pero, nandun na yung wala ka ng kasalanan. Naalala ko yung pinapanood ko na documentary na yung tatay na from the 1970s na namatay, na brutally killed yung asawa niya. Tapos siya yung pinagbintangan, nakulong siya for many years. Tapos nakalaya na siya nasa 2008 na 2009. Nakulong siya 1982 pa yata, 1983. Ganon katagal siyang nakulong. Tapos later on, napawalang sala siya kasi na-prove na hindi pala talaga siya yung pumatay after yung DNA evidence. Kasi noong 1970s, 1980s, wala pang DNA. Pero it's just fascinating na nasa 50 plus ka na, kailangan mo magsimula ulit dahil pinardon ka na ng lipunan. Kaya nga, mga kapatid, pag God declares a new creation, the moment that we receive Christ, we receive yung forgiveness niya, para ka rin nagsisimula sa bago. Kaya we need to be gracious with one another na hindi lahat will have the same understanding. And even me, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin naman ako ng salita ng Diyos. So may mga practices tayo sa buhay, may mga ginagawa tayo sa buhay, may not be necessarily pleasing to God, or may not be necessarily true about God, pero gagamitin pa rin niya yung kung ano man dahil alam niyang tapat ka sa Kanya, yung awa niya, gagamitin niya yon para i-multiply niya yung blessings na meron ka. In whatever form. Di ba? Kaya nga napakalaking blessing na yung nanay at tatay parehong nananampalataya. Napakalaking blessing nun sa family. Napakalaking blessing na nga na merong isang nananampalataya sa family. Di ba? What more kung yung mga nanay at tatay nananampalataya. Di ba? Tayo naman, we try to reach out to everybody. Nanay, tatay, mga anak, di ba? We try to reach out to everybody in whatever way because we would like to see na lahat sila makaranas ng righteousness ni God. So kaya mga kapatid, yung katuwiran ng Diyos o yung pagiging matuwid niya, hindi lang sa pag-iwas sa kasalanan, ha? Tandaan natin yun. Kundi sa pagbabalik ng relasyon sa Kanya. At yung binabalik ng relasyon, hindi lang relasyon mo, pati yung relasyon ng ibang tao. Kaya nga, di ba yung sinasabi ni Teacher Kat, nung siya ay naligtas, ganun din yung desire niya para sa mga kapatid niya, ganun din yung desire niya para sa tatay niya.
na maibalik sila sa relasyon. And it multiplies, di ba? So hindi lang yung mga kapatid niya, pati asawa ng kapatid niya, di ba? Pati yung asawa pa ng isa niyang kapatid. Sa susunod, si Archie na di ba? So, sa ating pagsubok kay Kristo, hinuhubog niya yung puso natin, pinapantay niya yung puso natin na maging karapat-dapat sa kanyang kabanalan. So, again, don't think na dahil may nagawa kang mali or that just because you were not able to, na meron kang struggle sa buhay, wala ang Diyos. Tandaan natin na hinahayaan niya yung struggles na yan. Hinahayaan niya yung mga challenges na yan. For us to understand His holiness. For us to understand His righteousness. For us to dwell and rest in His righteousness. Diba? Kaya nga sabi ni A.W. Tozer, the blood of Jesus Christ cleanses us from some sin or many sin. Actually, all sin. Diba? Not because we deserve it, but because who He is. Diba? Siya yun eh. Matuwid siya. Mapagpatawad siya. Ikatlong halaga ng righteousness ni God, yung maging payapa tayo na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. And I guess, maraming beses ko na rin sinabi ito. Marami sa atin, and I cannot take that out away from anybody. Nag-aalala tayo sa kaligtasan natin. Minsan nag-aalala tayo, itong buhay ba na ito merong silbi? Ito ba itong paghihirap ba natin? Yung, bakit? Ginusto mo yan eh. Di ba? Lahat ba ito may silbi? Di ba? Mapapaisip tayo na paminsan-minsan, may silbi pa ba na lumalaban ako ng parehas? Araw-araw. Di ba? Hindi ako nagnanakaw. May silbi ba yung mga bagay na yun? Di ba? May silbi pa ba na tinuturo ko tinuturo ko sa mga anak ko kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay nila? May silbi ba yung mga bagay na yun na may mga Kristiyano ako nire-review dahil meron silang maling sinabi? May silbi ba yung mga bagay? May silbi ba na naririto tayo linggo-linggo? May silbi ba na kailangan ko mag-aral ng mga bagay na ganito? And we normally ask those things. Pero dapat, for no right word for it, i-claim natin yung peace ni God. Atin yun. Pipilitin ng mundo na agawin yung kapayapaan na binigay niya sa atin. I-distort niya yung pag-iisip natin, bibigyan tayo ng ibang turo. Kaya nga, di ba, lagi si Paul ilang beses nagpaalala sa atin. Even John, nagpaalala sa atin sa mga wrong teachings. Kaya sabi namin sa inyo, i-review nyo rin kami if we said something that may not be necessarily true, di ba? Baka kami rin, may mga bagay kami sinasabi sa inyo na hindi ganun. But at the end of the day, it is the peace of God na dapat namumuna sa atin. Kasi alam natin na matuwid ang Diyos. Alam natin na matuwid siya. Let that be peace in our heart. Di ba? Kaya nga sabi, behold, the days are coming. Alam mo, there's nothing more that I'm excited about is the second coming of Christ. Excited ako doon. Kaya nga naman parang, lagi kong example, kahit kami, paminsan-minsan na pag-uusapan din namin, biruyan din namin ni Shiloh. Tapos, ang hilig kasi ni Shiloh sa soft drinks ngayon. Pinagbabawalan namin siya. Tama na yan, anak. Yung mga sweets. Gano'n, parang, sabi ko, bakit tumaba ka ng tumaba ka kasi taba ni Daddy. Sabi niya, mukhang hindi na ako aabot sa gano'n kasi darating na sabi ko, ano naman nasabi? Di ba sabi niya, ang daming lindol, ang daming calamity, ang daming war. Ano pa bang signs ang inaantay natin, di ba? Sabi niya, mukhang hindi na raw siya aabot sa gano'ng punto. Di ba? I mean, I'm glad that my son has the peace in his heart na gano'n. Para yung katulad ng lagi kong kwento na akala ko nag-rapture na, naiwan ako. Sabi niya, di ba Daddy, dapat alam natin na dumating si Jesus Christ. Oo nga, no? Tapos binasa ko yung baptism in messages. Oo nga,
Lahat naman tayo mga Baptist na grandiose yung pagdating ng Panginoon. Hindi mo matideny na dumating na si Kristo, na bumalik siya, di ba? And sabi nito, I will rise up for David a righteous branch. Pansinin po ninyo na capital yung branch kasi this was an indication of a promise of a Messiah na mula from the line of David, there would be a Messiah. And he shall reign as king, deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesucristo nang nandito siya sa lupa? Diba? He was declared as king. Diba? Yung ng mga tao. And deal wisely. He dealt wisely with all people. Diba? He healed them. And he executed judgment. Justice. Diba? Paano siya nag-execute ng justice? Natatandaan niyo po ba yung babae na pupukulin para mamatay na nahuli nangangalo niya? Nag-execute siya ng justice. Sabi niya, o sige, kung sino isa sa inyong walang kasalanan, pumukol. Nag-execute siya ng justice tungkol sa tax. Kasi ayaw magbayad ng mga Hudyo ng tax sa Roman Empire. Dahil nga, for many years, diba, they were in captivity. Dapat pa tayo magbayad ng buwis? Inaalipin lang tayo nito mga to. Ano sinagot niya? He answered with justice. Ay, sino yan nakikita niyo dyan sa pera na yan? Mukha ba ng Diyos? So, diba? Parang ganun ang tanong niya. Sarcasm yun actually na. Sino nakikita niyo dito sa pera? Si Caesar. Then give it to Caesar. Then give to God what is to God. So, ibig sabihin na hindi limited si God sa pagbibigay lang ng buwis. Diba? Ang hinihingi ng Diyos, yung buhay mo. That's what's happening. He executed justice and righteousness in the land. But it was the people who are sinful. Diba? So in these days, Judah will be saved, and Israel will dwell securely in the name, and this is the name which will be called, the Lord is our righteousness. So Revelation 19:11, pagkatapos nakita ko na buksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ang tinawag na tapat at totoo. Diba? True and righteous. Sapagkat matuwid siyang humatol at makidigma. And this is what gives me peace, actually. Na alam ko na hahatol ang Panginoon. Pero alam ko na binigay na rin niya yung hatol niya sa akin. That I am declared righteous. Kaya mga kapatid, para may patuparan yung kanyang pangako na katuwiran, kailangan niyang hatulan ang mundo. Ibigay yung nararapat na katarungan. Diba? So, let this be our peace. This should be our peace. Diba? Yung righteousness of Christ is not something that we earn. Ito na yung peace na meron tayo. Because we didn't earn it. Diba? Kung ine-earn ang righteousness, hanggang ngayon, mag-iisip ka kung ikaw ba ay ligtas. Diba? Kung ine-earn ang righteousness, hanggang ngayon mag-iisip ka kung ligtas ka ba. Ako hindi ko na iniisip yon. Iniisip ko na lang is yung ibang tao would they have the same experience as we. Diba? Kaya nga, it is something we receive. He became what we were, that we may become what He is. Holiness of God, the pursuit of holiness of God. We become who He is, or what He is. What He is He is holy. Diba? Yun yung pursuit natin. Kaya mga kapatid, let me close with some of these messages. Yung mensahe ni Jeremias, so ni Jeremiah, malinaw. Wala tayong sariling katuwiran. We have no righteousness. Kaya kailangan natin si Kristo. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang ating matuwid na hari, tinuring niya tayo matuwid. Tinuring niya tayo righteous sa harap ng Diyos. Siya ang ating lakas upang mamuhay ng tapat, may integridad at may kabanalan. Kaya, yung sinasabing don't judge, actually binigyan tayo ng we have to judge ourselves. Diba? We have to judge
His promises, na totoo yung mga bagay na yun. Kasi binigyan niya naman tayo ng discernment. Kaya mga kapatid, yung invitation sa atin, lahat tayo tinawag na mabuhay sa kanyang katuwiran. In His righteousness. We are all called to His righteousness. Let me close with this and let us pray. Si Kristo, yung ating katuwiran. Naharap tayo sa Ama na malinis at pinatawad. Let this be our peace. Na sa anumang hatol ng ating kasalanan, ito ang pangako ng kapayapaan sa puso. Manalangin.